Normal na nagbabago ang mga presyo ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang panahon. Ngunit, kung ang pagbabago ay dahil sa pangkalahatang pagtaas ng presyo, pagbaba ng halaga ng salapi, at may negatibong epekto sa tao, ito ay maaaring bunga ng implasyon. Tignan ang dalawang larawan. Ano ang iyong napapansin mula dito? Bakit kaya kumonti ang mga produkto na iyong nabili mula noong taong 2018 hanggang 2023? Ang pera na nagkakahalaga ng 1,000 pesos noong 2018 ay pareho pa rin namang 1,000 pesos ngayong 2023. Ngunit, ang mga presyo ng mga bilihin ay tumataas. Kaya naman bumababa ang kakayahan nito na makabili ng mga produkto at serbisyo. Ang pagtaas ng mga presyo sa pamilihan ay tinatawag na implasyon. Ano nga ba ang kahulugan ng implasyon? Ito ay tumutukoy sa pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan. Naaapektuhan ng implasyon ang dami ng produktong kayang mabili ng mga mamimili. Sa kabilang banda, hyperinflation naman ang tawag sa patuloy na pagtaas ng presyo bawat oras, araw at linggo. Sa panahon ng implasyon, kinakailangan ang pagtutulungan at pagkakaisa ng ating pamahalaan, producer at consumer sa patungkol sa issue ng implasyon. Ang antas ng implasyon or inflation rate ay masusukat sa pamamagitan ng mga datos mula sa price index. Upang malaman ang pagbabago ng mga produkto, ang pamahalaan ay nagtalaga ng mga piling produkto na kumakatawan sa mga pangunahing pangangailangan at pinagkakagastusan ng mga mamamayan. Ating talakayin ang iba't ibang uri ng price index. Ang una ay ang GNP Implicit Price Index o GNP Deflator. Pangalawa, Product Price Index o PPP. At pangatlo, ang Consumer Price Index o CPI. Ito ang average price index na ginagamit upang mapababa ang halaga ng kasalukuyang GNP at masukat ang totoong GNP. Ito ang sumusukat sa pangkalahatang antas ng mga produkto at serbisyo na nagawa ng ekonomiya sa loob ng isang buong taon. Ito ang average price index ng mga presyong binabayaran ng mga tindahang nagtitingi para sa mga produktong muli nilang ibebenta sa mga consumer. Ito naman ay tumutukoy sa pagsukat ng pagbabago sa presyo ng mga produkto at serbisyo na ginagamit ng mga consumer. Batayan sa pag-compute ng CPI, ang presyo at dami ng mga produktong kadalasang kinokonsumo ng bawat pamilya na nasa loob ng tinatawag na market basket. Ang market basket ay tumutukoy sa listahan ng mga produkto at serbisyong karaniwang binibili ng mga consumer. Narito ang halimbawa ng mga produktong karaniwang kinokonsumo ng mga mamimili, tulad na lamang ng bigas, asukal, mantika, isda at karne ng baboy. Kung ating susuriin, mas mura ang mga presyo ng bilihin noong 2021 kesa ngayong 2022. Ngayon ay ating talakayin ang Consumer Price Index or CPI formula. CPI is equal to total weighted price ng kasalukuyang taon
divided by total weighted price ng batayang taon multiply by 100. Tandaan, ang total weighted price ay ang kabuuang presyo ng mga produkto at serbisyo na nasa market basket. Subukan nating computein. CPI is equal to total weighted price ng kasalukuyang taon, which is 2022, na may 1,590 pesos. Divided by total weighted price ng batayang taon, which is 2021, na may 1,445 multiply by 100. Kunin ninyo ang inyong calculator at subukan ninyong i-compute. CPI is equal to mahusay, 110.03. Pagkatapos makuha ang CPI, maaari na nating kumpitin ang antas ng inflasyon o inflation rate. Ang formula ay inflation rate is equal to CPI ng kasalukuyang taon minus CPI ng nakaraang taon divided by CPI ng nakaraang taon multiply by 100. CPI ng kasalukuyang taon is equal to 110.03 minus CPI ng nakaraang taon, which is 100, divided by CPI ng nakaraang taon, which is 100, multiply by 100. Kunin muli ang inyong calculator at subukang i-compute. Mahusay! Inflation rate is equal to 10.03%. Ibig sabihin, nagkaroon ng 10.03% na pagtaas ng presyo. Nangangahulugang mahalang bilihin ngayong 2022 kumpara noong taong 2021. Sa pamamagitan din ng ating CPI, makukuha rin natin ang kakayahan ng piso bilang gamit sa pagbili o tinatawag na purchasing power of peso. Ang formula ay PPP is equal to CPI ng batayang taon divided by CPI ng kasalukuyang taon. Ang CPI ng batayang taon ay 100 divided by CPI ng kasalukuyang taon, which is 110.03. Kunin ang inyong calculator at subukang i-compute. Mahusay! Purchasing power is equal to 0.9088. Sa madaling sabi, ang kakayahan ng piso bilang gamit sa pagbili ng taong 2022 ay 0.9080 o 0.91 sentimos na lamang.